Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 4 na bulan sang Hulyo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, swine fattening project ginlansar sa Kapitolyo, proyekto sa mga bulutuan kag barangay ginturn over man ni Gobernador Lacson. Minor de edad nadakpan nga nagapataya sang hay-alay sa barangay Nabulao, siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginatugyan sang PNP sa National Bureau of Investigation agod pamatud-an kung matuod may overkill nga natabo sa Hulo-Sulo shooting incident matapos isa sa napatay nga soldado nakaangkon sang 8 ka igo sang bala sa lawas. Suno kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak sa karon hulaton sang otoridad ang resulta sa investigasyon sang NBI kag wala na sang may madugang pangadetalye magluwas sa ginkakas ang hepe sa Hulo Municipal Police Station bilang parte sang iya command responsibility. Grabe ba? 8 ang igo, ang iban tag-3 ka igo sang bala. Suno sa report, wala makapalupok ang mga soldado. Klaro nga wala sang misencounter nga natabo apang hulatonta ang resulta sang investigasyon. Kabay pa nga ining nagluntad nga insidente hindi makaguba sa kabilugan nga relasyon sa tunga sang Armadang Kusog sang Pilipinas kag Philippine National Police. Kabay pa, hindi mangin matuod nga murder o kon ginpamatay hungod ang mga soldado. Ini mga soldado may madamo na nga mga performance nga nahimo kon terorista ang paghambalan. Sa labing madali nga panahon kinanglan magkagwa ang resulta para bisan paano mapahagan-hagan man ang kalain buot sa mga soldado sa nagluntad nga pagpamatay sang ila sini mga kaopdanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Sa aton mga kauturan, may panugyan kita para sa maayo nga pagpatubas, pagpatinad ninyo sang inyo panubason sa tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas, siguro ka libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias. Kada ektarya apply kamo anong kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluapin nyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas ga tonelada kag matamis nga patubas.
Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na morning. Bilog nga Dakbanwa, sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang aton kaagahon? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa, sang Bacolod? Kamusta ang mga merkado? Initanan, inatugyan naton sa aton patrol. Agod nga pahibalon na pumuluyo sa Bacolod kag probinsya kon kamusta ang Sabado nga kaagahon. Anano naman ang nagtuluhaw nga mga balita. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred, ang sitwasyon sa Dalanon, sa siyudad sa Bacolod, nag-amat-amat naman ang mga Dalanon. As compared kagin-action of Fred, no? Nga basagin ang mga Dalanon after nga nag-ulan, mga alas 2 pasado, sining kaagahon. Ang sitwasyon man Action Fred sa sa area naman sa Libertad Bala, Public Market, kunti nagbigat Action Fred ang dalan sa area sa Mabini, kagang area sang Margarita, sang una, jutay lang gid mga salakyan, may mga nag-parking, pero subong niya halos damo salakyan sa area sang Margarita, dahil sang Margarita, sa mga manugpangumpra, no? Salakyan sa mga manugpangumpra, so damo mga nag-parking, sining kagahon lisay man Action Fred sa area sang Hernais, Hernais Bizares, sa sining kagahon piti damo Action Fred sa mga komprador o kung nagapangumpra sining kagahon, that is why halos damo man sa mga tao, damo man sa mga salakyan na nagaparking man sa kilid sa dalan. Now, diri man Action Fred, no? Actually, ang patrol ari diri sa area sa Police Station number 6 sa sining kagahon na nabutan pa naton ining mga nakabayular pala sa curfew Action Fred. Ang gutang ni sila nga nadakpan sila. Ligo nga nadakpan nadakpan sa curfew din kabahalin. Ligo sa Abraham tapuli kuno sobra ko sa oras. Aso ka sa oras. Sa oras overtime dala kami sa patrol labing. So overtime Action Fred sa trabaho galing kiti nang sobra sa oras, may kakatalupangon pa rin may curfew. Wala kayo, abi namin wala namang curfew kayo sa dugay nung wala kita curfew sa dalan mo. Sige ka, sige si Sarang Ivan Mandri. Miss, naglagaw ka miss, nandaktan ka man? Naglagaw ka? Nagpo-curfew kami yan. Curfew, kabigyan nga na curfew ka.
papuli na kami yan, luwaw. Kahit tapos ang bigya, luwaw, yung maklawa ang bigya naman. So, isa na sila action na Fred, ang ibang diri. Wala siyang nadakpan nga nakainom? Nahubog? Ikaw nga nadakpan ka, sir? Way mong kainom. Wali, ako na yan, nulong ko sa diskursi na binagong ni tinalakal ng suras. Action na Fred, ang kalabanan ng mga rason, lapaw sa oras, no? So, ihimplo pa lang sa ato silang mga kauturan nga mag-alas 10 na gani at sa tipo nas balay para hindi man madakpan. There is a area sa station number 6 Action Fred. Ang kalabanan nga nagkaladakpan gikan sa barangay 29, mayara sa barangay 40, mayara man nagkaladakpan sa area sang Takuling. So, man action na Fred, no? Ang pila ka mga observation. Action Alvin, Yes, dapat na ya, hindi alas 10 mapuli, kaya tidakpon ka na. Alas 9, alas 9:30, matamat na. Yes, ang mga action na Fred, no? Ang pinaka-importante sa tanan kay ang rason nila action Fred nang dapaw sila sa oras. Way ko na sila kabalo nga may curfew gali So, ang mga action na Fred, no? Ang pinaka mga sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod, especially ni mga nagkaladakpan sa curfew. Ang ining observations ang patron ang ginadulungan sa inyo sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Nagapapaskog sang aton tagsa ka mga immune system. Rekta sa patrol, with aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na Sabado subong. Pero panugya naton, kadto gikamo dira sa Life Extension Clinic. Bakal gikamo sang ila produkto. Ang produkto nga pustlan ginaton sa tion sining kadelikado nga panahon labi na gid sa COVID-19. Kay mabakal ninyo sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa mga balatian nga naghahana pa magtapik sa aton lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis,
mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. May pila dire ka baga mensahe nga may mga ara nga mga local standard nga individual nga nagpalauli sila puluyan. Ang among balita hindi ini makahaladlok, magluwas lang. Kaining mga local standard nga mga individual ginapapauli ina sila puluyan kag ginapa-home quarantine, no? Ambot silingon, wala pa niya siya gintapikan niya balatian. Kay ang iya sina nga testing, ginahulat pa mag-abot. Pag-abot sang pag-testing sa swab testing o kung ano pa dira, kag madiskubrihan nga ini siya, positive, ibalik ina siya sa lugar sa diin gina-quarantina. Amo na subong ang patakaran, ti magpauli siya, wala man balatian, ang lain nas na, nga kung pag-abot niya sa puluyan niya, wala pang iya resulta, nagagan na sa lagaw, wagan na sa bulobarkada ka mag-inom-inom, ina medyo delikado ina, no? Ang pila naton ka mga abyan blaga katahapan mong kati iba niya, sila niya mabudlay bala, nga kilala namon nga ina siya, local standard individual, arala sa una namon da, pagkatapos, hindi may balaan sang gobyerno lokal. Ila papauli ina sila. Pero may ara nga instruction, meantime, nga hindi pa mag-abot ang resulta,
hindi lang anay magwa sa ila puluyan. Home quarantine lang anay. Pag-abot sang resulta, nga negatibo sila, wala na problema. Kay man, pag-abot sang resulta, basi positive, kundi ibalik ka sa kwarentina. Kag delikado. Bangod kon pag-abot sa resulta, positive siya, nakalagaw na siya, nagabarkada na siya da, nagasing-along na da siya, inaya may kadisgrasyahan nga matabo. Amo ina ang kabalaka sa pila naton ka mga kabyanan, kay man ang iban ti kabalo sila, nga nag-alabot ang iban nga gikan sa Metro Manila, kag iban pa, ti bangod kay ara sila barangay, bangod sa mga report nga madasig maglapta ining kagaw, hindi naton mabasol. May apprehension, may dutay nga kabalaka. Pero sa nasiling na ginapapauli ina sila, ginahulat ang resulta, kag kung negatibo man lang, wala problema. Amalain na kapag abot na sa puluyan nila, dayon niya lagaw, dayon niya basketball, dayon niya lagaw, pamalay-balay sa mga kakilala niya, inaya medyo may dutay nga disgrasya kung matabo. Kapag abot sa resulta, kag mangin positibo siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Ibalik tang dugang nga mga isyu, dugang nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin niya kung may diabetes ka, kay wala ini kalamay, natural sweetener lang. Nagapangapin ang bugos ka pamilya, healthy pa kamutanan. Alin kay lulo, lulat, nanay, tatay, it kabataan. Pwede, labi na gid sa mga estudyante. Kay kung kape sila sang Dr. Alfred's Green Coffee, nagaabre ang ilang memorya. Nagapagsik sila, daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Labi na gid, nga ini siya, loaded sang phytonutrients. Nagatinlo siya sang atong tinai. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlo ang atong colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita, tatlong adlaw, hindi makaitsar, abyan, hilo na ina, pagwaon naton ina. Kapi-kapi lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot kamo, mangin best friend na ninyo, ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ari pagido kung nagaproblema ka sa manubo nga patubas, tagaan ta solusyon. Gamit kamo Unique Complete Fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Apply lang 2 kasako sang Unique Complete Fertilizer kag isa ka urea kada hektarya. GP garantisado kag lugay magpalay ang pagkalagtom sang daon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete Fertilizer kag isa ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta, maayong patubas. Gusto nyo pagbago, kag pagtinan nga pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kapon naka-lamho, man ko ba? Budlay kon opisyal ka sang gobyerno, no? Pati paglangoy mo, daw ginabantayan. Niblang presidential spokesman nga si Harry Roque. Sos, naginuwang kudakya,
sa isa ka resort sa Subic, Zambales. Langoy-langoy siya. Hindi ko makaintindi sa pila naton ka mga utod. Kung opisyal ka sa gobyerno, wala na gidrasyon niya nga makalangoy-langoy ka da. Kundi naman. Sa isa ka tourist facility, may mga negosyo ko si Harry Roque sa amo nga lugar. Kag-isa pati, ginatugta naman na subong. Ang hindi ko maintindihan, nga dagagad digit pagwa niya nga litrato niya nagalangoy upod sa mga dolphin. Wala man to sa upod. Alang-alang ilatnat sa COVID-19 na dolphin, wala man sa ibalatian. Hindi bilang kabudlay sa pila naton ka mga utod. Nga daw, jutay nga mga bagay, daw wala ka na yasang kinamatarong bala. Daw hindi naman na mayo. Kung bisan opisyal ka sa gobyerno o kung bisan presidente ka pa, may kinamatarong nga maglo-enjoy sa kaugalingon mo, wala ka lagi niya, hindi ka lagi pwede na makalagoy-langoy, hindi lagi pwede na makadugsing ka na, dulpin mga nitong upod niya, hindi man tao, daw nasubran sa piktos, sobran naman na. No? Ang tanan nga tagsa ka tao, may ara kaugalingon niya nga, tagaan na sila kailwayan, basta hindi lang halit sila pareho. Amo na bala, nakibot lang kong hala pagwa, nga nagalangoy si Rookie da, upod sa mga dolphin, daw wala man ko nakita, gid nga anong salada. Daw ordinaryo, mala tao mo na siya, makon robot na siya kay. Bisan robot gani, hindi mo na malatnan ka COVID. So, kita nga mga Pinoy, porte na gido. Wala ya kabilinggan kung opisyal na siya, ang malain na kung nanghalit siya. Ini siya pwede paligo daw. Ay, puwerte ho. Ang balita kung kaisa kag ang pila naton ka mga utod ka sulubra naman. No? Pati ang kinamatarong santag sa katao, daw pahilabdan pa naton. Iyan ay personal, wala man sa siginalitan nga tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus
2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:27. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oy, sa aton mga utod, Dario, maayo ini nga panugyan, no? May na kay pulupahuay ka mo da, kasulod sa puluyan, kung may mga bukol nga magtubo sa lawas, kisa daw hindi mayong kondisyon sa lawas mo bla, nagkakabalaka ka, labi na gid kon ang bukol magtubo sa liog mo, bukol sa baga, tumor. Kung sa liog mo, tilaban-laban, goiter na. Sa una, opirada yon. Ang pagpa-opera, wala gid problema. O galing nga mula na, may agi, may pilas, may pinalian, may rekomendasyon kita. Tunawa ina paagi sa Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan na number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Hindi pagpadugaya basi mangin malignan pa ina. Kung may bukol nga magtubo, gilayon tunawa gamit Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Labi na gid kung na medyo may diferensya ng mata mo, nagharapon ka, may katarata, glukoma, karap-karap, ipalayo ina siya. Tap na agila yon, gamit Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Purti nga kombinasyon ni Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala ni gabulag gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Duga nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagli
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Dire kita mga balita naton sa probinsya. Swine Fattening Project gilansar sa Kapitolyo. Proyekto sa mga bulutuan kag barangay ginton overman ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sineo por kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Apisar sa nga pangatubang problema sa gihapon sa Negros Occidental may kantanan sa ring halit sa COVID-19 ang gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson padayon man sa pag-turnover kag panagtag sang mga proyekto sa kalain-lain nga mga banwa kag syudad. Sa isa ka aktibidad sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon, ginlunsar ang swine fattening projects pagi sa Alliance of Hog Raisers Association
of Negros Occidental. Ang proyekto nagabalor sa 1.5 milyones ka pesos nga may katuyuan agad nga buligan ang mga yara sa hog raiser industry nga isa sang mga napektuhan man nga sektor sa pag-umpisa sang COVID-19 pandemic. Ang launching gin pangunahan ni Governor Bong Lacson. Samtang si Lacson ang nag-turnover man sang 5 ka mga units sang laptop sa nagkalain-lain nga mga bulutuan, pati na ang desktop computer set para mapasan pa ang edukasyon. Magluwas rin, yaman gin turnover ang 300,000 pesos para sa pagbakal sa multi-purpose vehicle sa Banwa Sala Castillana, samtang 80,000 pesos naman para sa mga frontliners sa barangay Minuyan, Banwa Sang, Murcia. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action Marlo Heravoya, una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Ginapahibalo gali ang lubong ni Wilfredo Babes Siucon karon sa hapon na, no? Alauna karon sa hapon sa Valley of Peace Memorial Park. Nagapahibalo sini pamilya Siucon. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Kung ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19. Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Dugangan ta mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Action Radio! Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita ho. Minor di edad na dakpan nagapataya sang hay-alay sa barangay na Bulao, syudad sang Sipalay. Upod kita kay Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Freddy sa iya ka minor de edad diri na dakpan nga nagapataya sang sugal dira sa may sitio Kankayaw, barangay na Bulao, syudad sang Sipalay. Ang suspitsado hungod nga hindi pagngalanan Aksyon Fred pero naga-edad inisang 16 anyos. Isa ka lalaki kag pumuluyo sa barangay Talakagay, Banwa naman sang Hinubaan. Sa panguna mismo sa pag-operar sang Sipalay PNP ni Lieutenant Colonel Nisirato Sabando. Kining nasambit iya nga suspitsado akto gidya nga nagapulupataya sang High Alay Aksyon Fred nga may ngalan pa ining tipster niya nga Bullseye. Kag nakuha man siya poder ang 192 pesos ginapatihan mo na tong iya sining nga nakulikta sa pagpataya sining nasambit nga sugal. Ang suspitsado gindangop inianay sa Women's and Children's Protection Development sa Sipalay PNP bangod nga isa ka minor di edad. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa Philippine Standard Time, las 5:53 na, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini sang Evergreen Herbal Capsule, kinatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. 7 ka sangkapa, gintingob sa isa ka kapsula. Ang resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, creatinine, sobrang asin. Pero kung kulang ka sa vitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amon ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal na ninyo sa tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54, pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Kupon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 122 tanan ang mga curfew violators and at the same time wala nagsuksok sang face mask sa nagkaladakpan sa naglain-lain nga police station sa siyudad sang Bacolod. Sa dugang pagid nga balita sa station number 2, 64 anyos nga senior citizen ang nalumos kagabi sa area sang Bradco Port na sa puan ni mga alas 7:15 antak na kagabi. Sa diin ang biktima kilala kay Nestor Tamparong Ponce. Nagapuyo ni siya sa Herbias 2, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sa Bacolod.
Now, sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, mga 7:50 antak na kagabi, pagi man sa information sa gikan sa personnel sang Bredco-Port, nag-report ini sa Philippine Coast Guard, kag sa diin isa ka motorcycle ang nadagdag. Sa ako nadagdag sa area sang Bredco-Port. Diin pagi man sa personnel sang Police Station number 2 led by Police Staff Sergeant Jimena. Insigida nagpatigayon sang search and rescue operation apang mga 9 kagabi more or less. Diri na retrieve ang bangkay sang biktima. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santones, kag stevia. Makabuli kagud matap na ang colon cancer. Kinatinduan pa ang aton tiyan, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Rekta sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID. Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag aksyon Eden Aboso, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.